Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng X-Step Monster 3.5. Sa forma, sa itsura, sa performance, medyo subok na yung pangalang Monster, no? Kung budget shoes ang pag-uusapan. Kaya talagang na-curious ako nung nagkaroon ng 3.5 na version ng X-Step Monster. Guys, samahan nyo kung alamin natin kung panalo rin ba to. I-review na natin to. Let's go! Pero bago tayo mag-start, kung first time nyo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig yung mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. X-Step Monster 3.5, dalawang kulay po ang meron lang nito, no? Dalawa lang, itong pink and itong black. Good thing meron ako parehas. Karamihan naman bumili nito first dahil sa itsura. Kahit pa noong Monster 3 pa, yung kuya nito, yung unang version niya na nakita ko, na nagamit ko, may full review ko. Paklik lang nitong link dito sa taas kung gusto nyo mapanood yan. Umpisahan natin sa aesthetic and material nga, kung bakit kayo nasasabi. Ito na. Same lang naman po sila ng midsole, outsole. May arch support din. Ito. So, same lang yan. Dynamic foam light po ang ginamit dito. Yun din naman ang ginamit doon. Itong dynamic foam din. Same din po na may TPU plate dito para sa heel counter, para support dito, para rin sa support dito. Same na same din halos ang kanilang uppers. No, parang knit. Yung uppers nila parehas, close knit. May infusing din, same na same. May infusing din doon. Pero ang pagkakaibang malupitan, no, itong strap. So yan, nakakadagdag forma actually yung strap. And good thing kasi breathable din naman yung strap. High cut po ito to mid cut. May synthetic leather din pala dito guys, no? Almost same naman sila talaga. And ito, nagugustuhan ko yung material and aesthetic nito. Unique. Tingnan nyo naman, wala kayong makikitang ganitong design sa ibang brand, kahit pa sa Chinese brand. Hindi, wow. Actually, ganda. Tapos magugulat kayo sa presyo nito. Diba? Kasi napakamura na po niya ngayon. Dahil actually, medyo napag-iwanan ko na rin to, no? Na late na rin ang review ko sa kanya. Pero sinasabi ko nga palagi, better late than pregnant. Will you please repeat it? Ay, sorry. Better late than never. Saluduhan kita. Hey! Yun. Motto ko yan. So dahil dyan guys, aesthetic and material, mataas ang ibibigay natin dito, no? Bibigyan po natin siya ng 9.5 out of 10. Hindi ko na na-perfect kasi dahil lang sa gusto ko sana, no, carbon fiber to. Pero ang hirap naman sa ganung price point, carbon fiber, di ba? Next, punta na tayo sa traction and outsole. Kakaiba yung pattern nito, no? Irregular po yung pattern niya. Sorry, nagalaw. Ayan, no? Guys, pwede nyo ba akong tulungan? Anong pattern ito? Pwede nyo ba i-comment kung ano yung pattern na yan, no? No, good thing, no? Parehas. Same lang sa dati na hindi siya masyadong nag-a-attract ng dust. Madaling natatanggal din yung dust sa kanya. Madaling punasan. Medyo matigas pa rin doon sa gitna. Hindi siya sobrang tigas na talagang outdoor shoes. Pero hindi rin siya sobrang lambot na pag in-outdoor mo, sira ka agad. No? Ang kagandahan kasi ng nasa gitna, parang versatile. No? Pwede mong gamitin indoor, pwede mong gamitin outdoor. Kung meron ka lang isang sapatos na pwede mong gamitin indoor-outdoor, no? O na budget ka, pasok ito sa'yo. Kasi squeaky pa rin to guys. Kahit pa paano, makapit po siya. Goods po siya indoor, no? Maganda po yung stops niya, mga lateral moves nyo, spike test ko, mataas pa rin ang score ko dito. Pag-outdoor naman, okay pa rin, tatagad pa rin to. Matigas enough po siya para gamitin outdoor. So, okay to. Great to outdoor, great din to indoor. Balance nga. Kaya, siguro dahil dyan, mataas ang ibibigay ko dito, no? Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Hindi ko na lang na perfect kasi nga, yung grooves po niya parang masyadong hiwa-hiwalay. Tapos may mga maliliit na naiiwan. May mga maliliit na naiiwan na feeling ko, pag pinang-outdoor na ng matagal,
madaling masisira, no? Madaling hihiwalay. Though hindi ko sure, hindi ako 100% sure about that, no? Parang matigas naman siya, so take it with a grain of salt kasi hindi pa ako nito gumamit ng sobrang tagal pang outdoor. Next, punta na tayo sa safety and support. Unahin na natin sa heel counter na feeling ko ito yung strong point niya talaga, no? Yung heel counter nito very supportive po, maybe because of the leather, no? Tapos may TPU plate kasi, no, may TPU support dito, nag-uumpisa sa heel counter papunta sa harap, no? Sa lateral side, papunta sa toe box. So perfect guys, ito yung gusto kong pakiramdam ng lockdown sa heel part, no? Yung heel counter na ganito ka-stiff ang gusto ko. Hindi sobra-sobrang stiff na parang hindi na nakakagalaw yung pako, ang comfortable na, ayoko nun. Ganito yung gusto ko. Comfortable pa rin, malambot pa rin kasi to, mamaya natin pag-uusapan yan. And kasi guys, lagi ko sinasabi, pag masyado namang malambot ang heel counter, mataas ang risk matapilok or ma-injured kayo. No, ito napakaganda ng heel counter niya. Dito nag-uumpisa, umaabot dito para sa outrigger supported po. Malilesen yung risk ng rollover, no, ng tapilok nga. Very supportive din dahil dito nga sa ito, dahil sa infusing, mararamdaman mo yung support. And yung uppers naman niya supportive eh. Hindi siya masyadong open na knit. Hindi rin siya masyadong nag-i-stretch na knit. Plus, ito nga, itong strap, may tulong naman talaga. May lockdown naman ng konti kang mararamdaman kahit pa paano. Pero sinabi ko, no, konti. Hindi sobra-sobra guys. Plus, may arch support pa po to. So, sa mga flat-footed dyan, matutulungan kayo nito. Panalong-panalo to para sa inyo. Bagay to. Hanggang ilalim po yan. So, torsion support na rin po yan. So, parang sufficient naman. Hindi ko inaasahan, no? Akala ko dahil wala masyadong TPU plate na umaangat dito, akala ko hindi magiging maganda yung support. Pero okay. Okay siya. It gets the job done. Mataas ang ibibigay ko dito sa support. Very supportive na sapatos. 10 out of 10 po. Perfect po ang ibibigay natin sa safety and support. Nakadagdag pa tong strap eh, no? Nakatulong pa po siya. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Padded naman po siya. Well padded naman po. Kapal, makapal, all throughout, okay yung pakiramdam, masarap yung pakiramdam. Yung step-in comfort lang nito. Though guys, to be honest, yung first version nito, yung Monster 3, yun talaga very stiff. Medyo nag-improve na nga dito eh. Medyo lumambot na yung uppers niya. Medyo mas malambot yung dynamic foam nito. Pero syempre yung step-in comfort hindi pa rin gaanong kalambot, wala pa rin masyadong compression dito, pero on a stiff side po talaga yung foam. So yung pag-apak nyo hindi ito plush, no? Meron namang 4-foot flex, unlike dun sa kuya niya, no? Matigas po talaga yun, no? Tapos okay naman yung heel to toe transition. Tingnan nyo naman yan, may arc dito, may arc dito. Yung weight niya hindi masyadong magaan, no? Sakto lang. Anyway, center ka naman, power forward, hindi naman masyado yung weight eh. Pero bonus na rin kung magaan. Tapos yung fit guys, wide foot friendly to, no? Nakakatuwa. So sa mga wide foot dyan, which is for me, yung mga narrow-footed, no, huwag kayo matakot gumamit ng wide foot na shoes. Kasi dapat talaga may space ng konti. Yung sapatos, pag bumabagsak ka galing sa talon, may space ng konti para mag-spread yung mga daliri mo. Ganun po kasi yung natural na pamamaraan ng pag-absorb ng paa natin ng impact. Para hindi tanggapin masyado ng tuhod, ng ankle mo yung pressure, di ba? So, true to size po kayo dito, no? True to size. Sundan nyo yung Euro size ninyo. And mataas po ibibigay ko sa fit and comfort nito. Bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10. Nag-improve na rin, no? For me. Step in comfort sana. Gusto ko pa kasi mag-improve, no? Parang stiff siya sa akin. Gusto ko pa ng konting Achilles pillow din po. No, yun lang naman. Next, punta na tayo sa breathability. Mas breathable din ito kaysa dun sa una. Parang yung knit nito, parang mas bukas. Plus, dito, breathable naman po yung tank. And buti na lang ito, screen mesh din yung strap. So, breathable din po dyan. Hindi nga lang 100% yung pasok ng hangin dito, ha. Okay lang, nakakalabas yung mainit na hangin, nakakapasok yung malamig na hangin. So, panalo po tayo dyan. Mataas ay bibigay natin na breathability score. Bibigyan po natin siya ng 9 out of 10. No? Kasi knit pa rin naman to. So, okay ang breathability. Hindi lang sobra-sobra. Next, cushioning na po tayo. Gumamit po ito ng dynamic foam. Ang dynamic foam po na ito, no, medyo stiff siya, nasa stiff side.
Meron din akong bago dito na dynamic foam light din. Ito. Pero mas malambot. Mas parang parehas nga nung quick foam eh. Tingnan nyo guys ha. Huwag ka ibang brand yan ha. Oh. Almost the same yung consistency. Almost the same material. Siguro iisa lang pagawaan ito. No? Hindi ko alam. No? Pero yun. Mas malambot yun. Yung dynamic foam na yun. Pero ito, nasa stiff side, nasa mas bouncy part po siya. Nararamdaman ko yung bounce, may konting energy return, maganda yung court feel nito, parang mababa siya, parang may heel drop, mataas sa heel, pababa doon. So, yung sa toes mo or sa forefoot, may court feel po talaga. No? Okay po yung court feel. Pero hindi great. Yung impact protection, medyo nararamdaman ko yung tuhod ko. Nasa stiff side kasi siya. May konti lang naman. Maganda pa rin naman, may impact protection. Plus siguro kasi guys, no, may extra support naman siya. Guys, yung mga torsion plate, mga shank plate, nag-absorb din yan ng impact. No, nakakatulong pa rin siya. May konting bounce naman siya na nabibigay, oh. Gusto ko nga lang makita kung gaano kaya to kalaki. No, kung ano yung shape niya. Yung iba nilang shoes, pinapakita nila yung shank plate, kung ano yung shape. So, ito sana, kailan ko kaya makikita. No. Anyway, guys, yun, sakto lang ang score na mabibigay ko sa kanya sa cushioning. So, mabibigyan ko to ng 8 out of 10 po sa cushioning score. So, kung ano lang sana, no, kung yung dynamic foam niya katulad nun, ito, okay, dynamic foam nito eh. Ano nga bang pangalan na tong shoes na to? Pero kakarating lang din kasi na-review ko na rin po to, nagamit ko na rin siya. Parang yun na yata yung bagong dynamic foam light eh, no? So, sana yun na lang din yung ginamit dito para mataas-taas ang mabibigay kong score. Next, punta na tayo sa price tag. Though, syempre, no, hindi naman din talaga tayo makakahingi ng sobra-sobra dito sa, yun nga, sa cushioning. No, kasi, ang mura niya eh. Lalo na ngayon. Though, kasi nga, medyo luma na siya. Nasa, ano lang yata to? Ano ba? 2.8? 2.9? Up to 3,000? Ganyan na. Napakamura na po nito, guys. And kung ako yung tatanungin, panalo to sa ganung presyo. Sa itsura, sa performance, no? Marami ako nabentahan nito and masaya sila sa sapatos na to. Price tag 10 out of 10. Sulit po talaga, bang for the buck. Pero sa tingin ko, no, saktong-sakto talaga to sa small forward. Kasi nasa gitna siya eh. Pati yung traction niya nasa gitna rin. Yung midsole niya nasa gitna rin. Meaning, nasa gitna, merong impact protection ng konti, meron ding court feel ng konti. Nasa gitna po siya. No, so bagay siya sa nasa gitnang posisyon din, which is small forward, no? Sa ganung presyo, talagang panalo na, no? Pasok na pasok sa banga to, no? Huwag kayong mag-alala, maglalagay ako ng link dyan sa baba. Shopee, Lazada, Mall po yan. Legit seller po yan, no? Para matry nyo na, pwede nyo rin, kung gusto nyo itong pink, no? Tingnan nyo naman, poging-pogi rin, no? Kung gusto nyo itong pink na colorway, nandiyan po, legit seller po yan, guys. I-click nyo na para matry nyo na to. And kung gusto nyo pa ng iba pang X-Step shoes, no? I-click nyo yung mga link dito para mapanood nyo yan. And yung bilog dito, huwag nyo kalimutan guys, supportahan nyo ko. Pindutin nyo yan para makasubscribe po agad kayo para lagi updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!